Ngayong umaga sa ating patuloy na pagtalakay tungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos para sa ating unstoppable success, napakaganda na ating unawain na ang Biblia ay maaari natin tunghayan tungkol sa mga kananayan. Today, as we celebrate Mother's Day and join the whole world in honoring our mothers, we can go to the Holy Bible to see what the Bible says about the mother. Ano po? Muli po natin bigyang parangal ang mga nanay. Sumagot po kayo, host. Tumugong kayo sa akin sigaw, ha? Mabuhay ang mga ina! Yan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat in the Bible, we can see that mothers are very close to the hearts of God. In fact, from the very verse that we have seen, nakita po natin na yung katangian ng Diyos ay kanyang minamanifest through the mothers. Oh, to become a mother then is a great opportunity because you can reflect God to your children. Sa mga talatang ating binasa, makikita po natin doon that God Himself is introducing Himself and He is using yung qualities ng nanay as a reflection of His qualities. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat nakita po natin na ang mga nanay ay hindi lamang magdala ng tanggol sa kanyang sinapupunan, kundi ang kanilang pribilehiyo ay i-mirror ang Diyos sa kanilang mga anak. Sa Biblia po, kung ating titignan, sa Genesis 3:20, ay makikita po natin dyan, sabi dyan, Adam named his wife Eve because she would become the mother of all the living. Ang mga nanay po ay nagbibigay buhay. Sigaw nga natin, nagbibigay buhay. Yan po, kaya po tinawag silang ilaw ng tahanan. Mamaya, hopefully, we can go back to that. Pero ang unang banggit po sa nanay ay sa Genesis chapter 2, verse 24. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Ang sabihin, mga minamahal, mga kapatid, mga magulang, may the Lord speak to all of us. Bagaman totoo na ang tungkulin ng pagiging nanay ay hindi natatapos, ngunit merong elemento sa tungkulin ng nanay na natatapos. Sa talatang ang tao, sabi diyan, for this reason, the man will leave his father and mother. So, totoong yung pagiging nanay ay tuloy-tuloy, ngunit may aspeto ng pagiging nanay na napuputol na habang lumalawig ang panahon. Kaya po hindi ho totoo na ang pagiging nanay ay napakabigat na gampanin. Kaya po nalulungkot tayo sapagkat may mga ilang exemption ng mga nanay na tumalikod sa kanilang gampanin. But generally speaking, alam natin na ang mga nanay ay talagang naroon yung kanilang kahandaan na ganapin ang kanilang gampanin. Salamat sapagkat bagaman may mga nanay na nabigo na maging nanay, ngunit tayo ng mga anak nila na kung sa tingin mo nabigo ang nanay mo, salamat sapagkat ang nanay mo pala is a simple reflection of who God is. At ngayong umaga, yan ang pag-uusapan po natin. What are those that the mothers can mirror to our children? Our topic today is biblical mothering. In our series on cravings for in the scripture, we will reflect on motherhood today. It's about God and His reflection na pinapakita niya sa pamamagitan ng mga nanay through the book of Isaiah. And today, we will focus on two portions of the book of Isaiah that mention about motherhood. Una po, tingnan natin sa chapter 49, verse 15. Ang sabi po ganito, Can a mother forget the baby of her breast? Before I discuss this, alam nyo ang magiging nanay, lalo na sa Pilipinas o sa Asia for that matter, is very challenging. There is a cultural challenge for every mother. Panoorin natin yung video na ito that will show that cultural challenge for every mother. Sumusuko ka na? Kaya ka aalis? Bakit kaya araw-araw napakaraming taong pumipila rito? Umulan, umaraw, napakarami pa rin umaasa makakapag-abroad. Sa una, sa pangalawa, pangatlo, sigurado ko dahil sa pera. Pang-apat, pang-lima, pang-anim, pera pa rin kaya ang dahilan. Bakit ganun? Ang lalaki kapag binigyan niya ang pamilya niya ng pagkain, damit, bahay, tapos napag-aral niya yung mga anak niya. Hanggang sasabihin ng mga tao, Aba, mahusay siyang ama. Pero kapag babae ka, kahit ibinigay mo na ang lahat ng iyo sa mga anak mo,
Kasama pa pati puso mo, pati kaluluwa mo. Parang hindi pa rin sapat na tawagin kang mabuting ina. Sana pwede nating sabihin, oops, tama na. Hanggang dyan na lang pagiging nanay ko. Kasi kahit nanay ka, nakakapagod din, di ba? Ay, nako, Josie. Ako, kahit 100 beses ko nang ipukpok ang ulo ko sa pader, hindi ko pa rin masasagot yung tanong na yan. Medyo unfair ang kulturang Pilipino sa mga nanay. Ang mga tatay, basta makatulong sa kabuhayan, makapagpaaral, mahusay na ama, sabi ni Vilma dito. Pero ang nanay, minsan, hindi lang sa gawaing bahay, tumutulong pa sa paghahanap buhay. Pero ang mga anak, parang ang daming hinahanap sa nanay. Ang mga asawa, ang daming hinahanap sa asawa. Kaya kuminsan ang mga babae talagang sa kulturang Pilipino, Eastern culture, medyo hirap, very challenging. Pero sa totoo lang, iba ang nanay. Mabuhay ang mga nanay. Sabi nga nila, bagamang kuminsan ay masama ang loob ko dito, pero dahil Mother's Day, sasabihin ko na rin. Sabi nila, iba raw ang nanay. Di bali na raw ang ama ang mawala. Wag lang ang nanay. Hindi ako payag din eh. Pero dahil Mother's Day, payag na rin ako. Just for today. Just for today. Ano? Bakit? Sapagkat ang nanay ho ay ika nga laking gampanin. Hindi biro ang pagiging nanay. At ang Biblia po, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin po ng katotohanan na ang pagiging nanay pala ay pribilehiyo sapagkat you can mirror God. Ano yun? Number 1, tignan po natin sabi, can a mother forget the baby of her breast? Ang sasabi po ng talatang ito, yung nanay, hindi niya madaling kalimutan ang kanyang anak. Kasi 9 na buwan niyang dinala sa tiyan, tapos pinasuso niya sa kanyang dibdib. Kaya hindi madaling kalimutan ng nanay ang anak. Sabi ng talata sa bandang huli, ngunit kung may nanay man na maging ganun ka-irresponsable, ako na inyong Diyos, hindi ko kayo kalilimutan. Parang sinasabi ng Panginoon, I am like a mother who will never forget you. Pero kung meron kayong nanay sa lupa na kaya kayong sikmuraing kalimutan, huwag kayong mag-alala. Ako, hindi ko kayo kalilimutan. Hindi ba dapat palapakan ng Panginoon sa bagay na yan? Mga kapatid, mga minamahal, the very fact that God promises that He will never forget you and me, reveals to us that the God that mothers reflect is the faithful God. Mga kapatid, mga minamahal, ang unang gampanin ng mga nanay upang kanyang imirror ang kanyang Diyos sa kanyang mga anak ay maging faithful, meaning hindi kumakalimot sa kanyang tungkulin, sa kanyang pangako, sa kanyang covenant. Ang magiging nanay, mga kapatid, ay dalawa po. Either nanay ka dahil sa pinagpala ang iyong womb, o nanay ka dahil you have a mother's heart. Tulad ng aming guest sa aming family matters, broadcast na ang tagal niya nag-aantay na siya ay bigyan ng Diyos ng baby. Hanggang siya ay nagtunang sa doktor. Tapos dumalo ng mga healing sessions. And one day, when they attended the healing session, may naglehan sa kanya. At ang sabi sa kanya, the Lord is telling you that you have a heart of a mother. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, yes, ibigyan na ako ng Diyos ng anak. Pero habang pauwi siya at nananalangin siya, biglang lumilinaw sa kanya ang sabi, heart of a mother, not a womb of a mother. And then the Lord spoke to her and revealed to her that God wants her to adopt. The Lord prepared her heart. And with her readiness and the readiness of the husband, they began to adopt their children. Ngayon, masaya yung kanilang pamilya. Nagkatanong yung kanyang anak, saan po ako galing? Sabi sa kanya, hindi ka galing dito, galing ka dito. Ako ang nanay sa puso. Amen? Ang lahat ng nanay sa kanyang sinapupunan at nanay sa puso, palapakan niya ho natin muli. Palapakan natin. Whether you are a mother because of your womb or because of your heart, what is important, ladies and gentlemen, you have to become faithful in your responsibility and calling as a mother. Ang nanay, nagpapasimula kapag nalaman niya siya'y buntis sapagkat kailangan niyang ingatan. Ang nanay, pagkabuntis, kailangan ingatan ng kalusugan. Yung mga kinakain mo, kailangan ingatan mo para hindi maka-apekto. Yung mga iba't ibang depekto ng bata po, paglabas, akala nila
Dahil sa napaglihang ganito, napaglihang ganon. Pero ang totoo, dahil lang sa hindi naingatan ng mga ipinasok sa bibig. Either yan ay gamot o anumang mga bisyo. Kaya ang nanay, responsibility niya na kapag siya naging dala ng tao, ingatan ng kalusugan. Kumain ng mga mura man pero malulusog na pagkain. Ano po? Hindi ba? Ang nanay po, kapag po nalaman niyan siya ay ina, kailangan ay may sapat na tulog. Kailangan hindi inaaway ng mister para hindi na-stress ang misis. Amen ba mga misis? Ay, yung mga mister, buntis yung kanilang asawa, binibigyan ng problema. Kaya nai-stress. Tuloy, paglabas ng bata, duling yung bata. Meron ganong case na kaya naduling yung bata, stress yung nanay noong nagbubuntis. Ganun po, nagkakaroon po ng epekto. Kaya po, ang tungkulin ng nanay, napakahirap po. Ano po, kapag nasa tiyan niya yung baby, kailangan ingatan niya pati emotional stability niya. Kailangan ingatan niya kalusugan niya, yung sapat na oras ng tulog, makakaning sustansya muna. Kahit gustong-gusto yung matatamis, pero pipigilan dahil pag nasobrahan matamis, hindi makakatulong. Mga kapatid, mga minamahal, salamat sa mga ina ng tahanan na matyaga tayong dinala ng 9 na buwan sa kanilang sinapupunan. Palagay ko naman, hindi kalabisan palapakan natin muli ang mga nanay ng tahanan. Kaya po hindi ho biro ang tungkulin maging nanay. Mula po pregnancy hanggang sa isilang. Pag sinilang ang bata, sabi nila, ang isang paa ay nasa hukay, nakataya ang buhay. At pag nag-isilang na ang bata, nagpapagaling ng sugat ang nanay. Ngayon po, at napakaganda nito, napulisiyan na ng mga ospital at ganoon din ng mga lying clinic na yung bata idadalhin doon sa nanay para padidehin sapagkat walang katumbas ang gatas ng nanay. Pero sa isang nanay, na matapos mag-anak, may sugat pa yung pinagdaanan ng bata, whether normal o cesarean, hindi madali na magpadede habang ikaw may iniindang sugat. Kaya palagay ko naman, hindi kalabisan na palapakan uli ang mga nanay. Praise God. Napakalata naman ang palakpak na yan para masama ang loob nyo sa nanay. Ayan. Aba, kung hindi nyo pa nare-realize yung difficulty na yun, but they were faithful in their responsibility. At ganoon din, ang mga nanay, purihin ng Panginoon. Sapagkat sila yung nagtuturo sa atin ng life skills, di ba? Tinuruan tayo maglinis ng bahay. May kasama nga lang mga sermon-sermon kuminsan, pero at least natuto kang maglinis, natuto kang magluto. Kaya yung mga mister, asa yung mga mister, taas nga mga kamay ng mga mister, pasalamatan mo ang biyanan mong babae, tinuruan ng misis natin na magluto at maging homemaker. Hallelujah. Pumalakpak ang lahat ng ang misis ay mahusay magluto. Ayan. Wala yata. Di ba yung mga nanay, anak ha, magkakasawa ka, kailangan marunong ka nito. Mga nanay nagturo nun di ba? They taught us life skills. Ano po? Ang mga nanay din na nagturo kung paano ang kanilang mga anak na dalaga mag-relate sa opposite sex. Kailangan hindi ka nagpapakita ng motibo. Kailangan may distansya. Ayan. Ang mga nanay ang kanilang gampanin ay napakaraming lubha. Ngunit salamat sapagkat karamihan, hindi man lahat, ang mga nanay ay hindi sumuko sa kanilang gampanin. Hindi nakalimot. Sabi nga ng talatang ito, dahilan sa mga tungkulin ng isang ina, hindi madaling kumalimot ang nanay. Hindi madaling kumalimot. At ang sabi nga po ng talata, ganun ako, ang sabi ng Diyos. Kung sakaling ang nanay mo ay hindi ganun, huwag kang mag-alala. Ako mananatiling matapat sa iyo, hindi kita kalilimutan. Siguro naman, mas malakas ang palakpak sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, mothers will be able to reflect God to their children sa kanilang katapatan, sa kanilang gampanin. Hindi lamang po yung pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan, hindi lamang yung pag-aaral, pati yung paggabay, pati yung pagtuturo. Alam nyo, ay napakahalaga yung mga nanay ay engaged yan sa mga anak, sa mga journey. Pati nga mapapangasawa, ang nanay ang nag-iintindi. Hindi ba? Pati pag-boyfriend, pag-girlfriend, nanay nag-iintindi. Alala niyo yung aking kwento? Yung binata na pati girlfriend gusto ng nanay makilala at kilatisin. Lahat naman ng pinapakilala ng anak niyang binata sa kanya, nag-girlfriend ng anak, ayaw ng nanay, nagagalit. Maghahanap uli ng boyfriend, ng girlfriend. Pag pinakilala na naman sa nanay, ayaw na naman ng nanay, magagalit. Naka-10 na yata. Mabuti na lang may nagpayo doon sa anak mong binata. At ang sabi, find a woman who looks like your mother. Kaya nakakita siya. Kamukha ng nanay niya, yun ang niligawan, naging girlfriend. At nang iuwi ng bahay, tuwan-tuwa na ang nanay. Ang tatay naman ang galit na galit.
Dahil kumuha ka pa niya ng isa pa. Isa lang, hindi na tayo nadala sa isa. So yung mga nanay, pati love life, pinapakialaman, pati yung career. Talagang ganun ka-involve ang mga nanay sa mga anak. Kaya nga binasa natin kayo ng talata sa Genesis chapter 2, for the season the man shall leave his father and mother and shall cleave to his wife. Merong leaving. Meaning, totoo na kailangan i-try natin, hasain natin, sanayin natin. But there will come a time that you will have to release your daughter. You will have to release your son. At hindi totoo na sa lahat ng tungkulin ng nanay ay hindi natatapos. May mga elemento na kailangang matapos. You have to release yung mga ika nga sa mga ganong estado. Mga kapatid, mga minamahal. What the Bible is telling us today is that mothers as God give to us because they're able to reflect God's faithfulness. Dahil ang mga nanay, kahit hirap na, minsan nagtatrabaho rin bukod sa pag-aayos ng bahay, ay talagang naroon sila ang babangon ng umaaga. Sila kuminsan pa ang maghahanda ng mga gamit ng mga anak. Mga kapatid, mga minamahal, ang bansa natin, ang bawat komunidad ay pinagpala dahil sa mga ina ng tahanan. Mabuhay ang mga ina ng tahanan! Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga ho na maunawaan natin na ang mga nanay ay isang pagkakataon ng pagiging nanay because you can reflect God's faithfulness. Huwag niyong kalimutan ang inyong anak, ang inyong gampanin sa inyong anak. At ang mahalaga dito, ang Diyos ang siya magre-reward sa bawat nanay ng tahanan. Alam niyo po, naalala niyo po ba yung Statue of Liberty sa Amerika? Yan po ay pinamahalaan ni sculptor Frederick August Bartholdi. He was commissioned to design a sculpture with 1876 in mind in completion to commemorate the centennial of the American Declaration of Independence. The statue was named Liberty Enlightening the Whole World and was a joint effort between America and France. Regalo ng France yan. Ngayon, ang kanyang ginagawa na po yan, alam po ninyo, marami nag-advise sa kanya ng mga tamang modelong babae na pwedeng gamitin. Mga babaeng mga successful baga. Mga successful na babae na magandang maging modelo. Lahat yung mga modelong yun, inaral niya. Pero sa kanyang pag-aaral, for more than a century, the majestic statue titled Liberty Enlightening the World has towered near the entrance to New York Harbor as a symbol of America's freedom. So si Bartholdi spent 20 years para dito sa proyekto, yung babae may hawak, Enlightening the World. Pinarada sa kanya ang iba't ibang modelo, mga successful women. Pero eventually, nagpasya si Bartholdi na ang tamang modelo na kanyang gagamitin ay walang iba kundi ang kanyang nanay. Kaya po yung pong Statue of Liberty sa Amerika, yan po, ang model niyan ay wala iba kundi ang nanay niya mismo. Sapagkat na-realize niya na kung mayroong babaeng nagsilbing tanglaw sa kanyang buhay, na pwede magtanglaw sa lahat ay ang isang nanay. Mga kapatid, mga minamahal, let the Lord speak to all of us. God is using mothers to remind all of us that the God we worship, that the God to whom we surrender our lives is the God who is ever faithful. He never forgets. Ngayon, hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung ano ang mga pagsubok na kinakaharap mo. Pero isang bagay matitiyak ko sa iyo, hindi kinakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako sa iyo sa gitna ng mga pagsubok na dinadaanan mo. Those who agree, say a louder amen. Mga kapatid, mga minamahal, pangalawa po sa talatang ito, kung ating titignan na sabi po dito ay ganito. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. The key word in the second part of this verse ay yung compassion. Sigaw nyo nga po, compassion. Alam nyo mga kapatid, mga minamahal, ang mga nanay ay mayroong pagkakataon na i-mirror ang Diyos sa kanilang mga anak at sa sangkatauhan. Dahilan sa pangalawang katangiang ito, mothers are compassionate. Compassionate. But the Bible says that God is like a mother who is compassionate. Ibig sabihin, hindi natutuwa ang Diyos na nakikita niya tayo na naghihirap. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, ang paghihirap natin sa mundong ibabaw ay hindi gawa ng Diyos. Huwag na huwag kayong lalapit sa sabihin niyo, Diyos ko, bakit po ganito? Bakit ako naghihirap? Anong pinabayaan niyo na ako? Mga kapatid, all good things comes from God.
Kaya yung mga difficulty natin, mga hirap, hindi yan galing sa Diyos. Sa katotohanan, kahit dumadaan ka sa hirap, kayang ayusin ng Diyos yan, and out of the voidness, God can create something beautiful. Ngayon, bakit ako naghihirap? Bakit si Manny Pacman ay natalo? Yan ang tanong natin lahat, di ba? Ha? Pag ganong-ganon pa tayo. Ha? Di ba? Kasama ka ba doon? Sino kasama gumanon tayo? Di ba? Gumanon pa tayo. Tapos natalo. Tapos nag-pray pa tayo sama-sama, natalo. O bakit tayo naghirap? Mga kapatid, mga minamahal, let me offer to you some answer. Number one, ang paghihirap ay dahil po sa katotohanan na nabubuhay tayo sa imperfect world. Maayos man ang buhay mo, pero dahil imperfect ang mundong ito, hindi mo maiwasan na dumaan ka sa hirap. But that imperfection never comes from God. In fact, the world and the earth was void. And when God so moved, He created something beautiful, and He created the heavens and the earth and everything that is in it. Ano sabi nga ng Diyos, bawat likhain niya, sabi niya, ang ganda. Naglikha ulit ang Diyos, sabi ng Biblia, ang ganda. Nang likhain ng tao, ang sabi ng Diyos, napakaganda. Kaya ikaw ang nagpapaganda sa mundong ibabaw. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang nagpapaganda sa mundong ito. Yeah, praise God. Out of the voidness, God created something. That's the very nature of God. Ngayon, hindi masaya ang demonyo na nakikita niyang napaganda ng Diyos yung void earth at ang ganda ng buhay ng tao. Kaya gumawa ng paraan ng demonyo para mangialam. Kaya pumasok ang kasalanan. Nang pumasok ang kasalanan, now the imperfection happens. Because you and I are living in an imperfect world, we cannot help but to be affected by this imperfect world. We are also living with people who are like us, imperfect people. Kaya kahit ayos ka, kung salbahin naman yung iba, naapektuhan ka. Di ho ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, the Lord speak to all of us. Tayo dumadaan sa difficulty dahil tayo nabubuhay sa imperfect world. Pangalawa, tayo dumadaan sa difficulty ng buhay dahil yan ay bunga ng ating mga itinanim. Sabi sa Galatians chapter 6, di ba? Verse 7, a man reaps what he sows. So yung mga mali mong ginawa, yung mga mali mong pasyahin, yung bunga niyan, inaani mo. Kaya nagkakaroon tayo ng difficulty. Pero one thing I can tell you today, ladies and gentlemen, God is never happy when He sees you in suffering. Even if it is the product of your own wrongdoing, He is never happy. That's why God is looking for an opportunity sa Kanyang compassion na i-elevate ka sa iyong kalagayan. From your difficult situation, God wants you to be elevated to a better position. Hallelujah! God would like to elevate you mula sa difficult situation to a much, ika nga natin, a better life in this earth. Yan ho ang hangarin ng Panginoon. Whether you are a victim of an imperfect world, whether you are a victim ng mga salbahing tao, whether you are reaping the consequences of your wrong behavior or your wrong decisions, God is never happy. He is a compassionate God. Just like the mothers. Mothers are never happy to see their children na naghihirap. Ang kaibahan lang natin na ito. Ang mga nanay, sa kanilang compassion, gusto nila na mabilisang tanggalin ang anak sa mga difficulty. Kaya kung minsan, baby. Kung minsan, nakukonsinte. Pero ang Diyos iba. Ang gusto ng Diyos sa kanyang compassion ay maaga kang makahulagpos sa difficulty ng buhay. Pero ang susi noon ay yung ikaw ay magkaroon ng kapakumbabaan at magkaroon ka ng broken heart at magkaroon ka ng pagkapakumbaba upang hindi na kailangan danasin pa ang consequences of our behavior. Mga kapatid, sa isang taong lumalakad na nananais sundin ng Panginoon at ang Panginoon sa buhay niya at ang salita ng Diyos, all we need to do is to be broken. Everybody say broken. When you are a broken person, you need not suffer the consequences. Did you know that God is our great teacher? And as a great teacher, kapag dumadaan tayo sa mga difficulty ng buhay at hindi natin natutunan yung lesson sa sitwasyon na yon, God will repeat that. Kaya paulit-ulit na lang tayo eh. Cycle na lang yung problema natin kung minsan. Kasi nga po, we have not learned the lesson in life. Kaya po, kung ikaw, dumadaan ka sa difficulty, sa halip na ikaw ay magalit, sa halip na ikaw ay mag-murmur, sa halip na ikaw ay magtanim ng bitterness, magkaroon ng resentment, you will surrender. Gaya na nangyari kay Manny Pacman Pacquiao. Ang una siyang interviewin, siya malungkot, sabi niya, I thought I was winning. Talaga he was sad. And we were worried and we prayed for him. Pero during the night, the Lord spoke to him. You see the power of God's word. The Lord reminded him
Romans 8:28. Ano sabi ng Romans 8:28? We know that in some, many, mostly, all things, God works for the good of those who love Him. Kaya na-interview na siya ni Vicky Morales. Sabi niya, merong magandang plano ang Diyos. Hindi ko maalam kung ano, pero sa dako para sa kabubuti ko ang lahat. Hallelujah! Mga kapatid, mga minamahal, we praise God. Because in His compassion, it doesn't mean tayo'y kukonsintihin ng Diyos. Hindi konsentidor ang Diyos. Amen? Kung merong isang bagay na kailangan matutunan ng mga nanay, ito yun. Maging compassionate, hangarin na hindi makita naghihirap ang mga anak, pero not to the point na kukonsintihin natin sila. Sapagkat pag kinonsinti mo yan, mauulit ang kaparehong sitwasyon na mas ikapapahamak ng anak mo. And we never like that. Mga kapatid, mga minamahal, the Lord speak to all of us. Tayo po, sa ating paglalakbay sa mundong ibabaw, ang mahalaga sa Panginoon na papahubog tayo to become like Jesus. And these difficulties that we get to go through ay ginagamit ng Diyos, bagaman hindi niya gustong mangyari, upang mahubog ka ng maaga at sa pagkahubog mo, hindi mo na kailangan magtagal pa sa hirap na dinadaanan mo. Kaya po, sumatotal. Kaya dumadagal ang hirap natin dahil hindi pa tayo nahuhubog ng Panginoon, kailangan pa natin ang ganong paghuhubog. Mga kapatid, mga minamahal, napakasarap na isipin that God never wants to see you be prolonged sa ganyang difficulty. Nais ng Diyos na hanguin tayo. Hallelujah. Do you believe that? Do you believe that? Tulad ng mga nanay, gusto tayong hanguin sa mga hirap. Kung sabi nga ng mga nanay, kung maaari lang, ako na maghirap. Ganyan na ang mga nanay. Yung mga nanay nga, yung kakanin nila susubo na lang nila Di ba? Pero anong gagawin? Ibibigay pa sa anak. Kasi naamoy nila, medyo mamapanis na. Kaya sa anak na lang bibigay. Hindi naman, biro lang. So, hindi naman. Talagang, ibig sabihin yung ginhawang kanila na, bibigay pa sa anak. Di ba? Ganun yung mga nanay. Ano po? Pero tandaan ninyo, God never wants you to tolerate your children. God never wants you to baby your children. In fact, sabi natin kanina, sabi ng talata, iiwan ng lalaki ang ama at ina. So, merong point na talaga you have to release your children to become responsible. To become responsible. I spoke sa SMX, my husband and wife. Alam nyo, one thing I emphasized there, and I was so happy that the first to appreciate me were the husbands. Nasabi ko, kayong mga misis, gusto nyo magkaroon ng responsibleng husband. Pero anong nangyayari? Yung pagkakamali ng mga biyanan nyo na baby ang inyong mister, binababy nyo rin. Kailangan tulungan nyo ang inyong mister na lumabas yung galing nila, yung husay nila. At sa inyong kagustuhan na ika nga ang inyong asawa ay hindi na dumaan sa hirap, they are not able to learn the lessons. And therefore, the benefits that you should be receiving in your marriage ay hindi nyo natatanggap. Release your husband to be able to stand on their own feet so that you would see that greater blessing from God. And I was so blessed dahil yung husband were the first to come to me and appreciated that point that I emphasized. Ladies and gentlemen, kuminsan yung awa natin wala sa lugar. Sabihin nyo, wala sa lugar. Yung awa natin wala sa lugar. Kaya po tayo nagpapasalamat. Yung youth camp natin, alam nyo yung ating mga kabataan, amin pong ine-ensure na kikilo sila. Kahit wala kang pera, huwag mong isipin na dahil wala kang pera, hindi ka makakasama sa camp. Pero kailangan magbanat ka ng buto. And we encourage our people na tulungan yung nagbabanat ng buto. Yung responsible enough. Ibig sabihin, hindi lang yung kawalan, pero hindi naman dapat dahil wala ka, gusto mo, ang pakiramdam mo, ikaw ay obligasyon ng lahat at bigyan ka na lang nang wala kang pagbabanat ng buto. Kaya salamat tayo mga kabataan natin. Nagbo-volunteer, maglilinis ng bahay. Sa halip ng gabahe tayo na iba, sila naglilinis ng bahay. Meron niya iba, ate, pwede po ba? Nagre-rest kami sa aming kampe, maglinis po ako ng bahay niyo. So sabi naman, sige, bibigay ko na lang, huwag mo na lang maglinisin, baka mabasag mo pa yung mga figurine. So, pero isabi, mayroong attempt na alam nyo, napakahalaga nito. Kung minsan yung awa natin wala sa lugar, nawawalan tuloy ng responsibility. Alam nyo, isa sa objective nitong ating camp na ito, mga kapatid, Champions of Christ, to bring out the leaders ng bawat kabataan natin. Hindi kung minsan maraming kabataan ang pakiramdam nila, obligasyon na sila ng iba ng tao. Ang gusto natin, i-bring out the
best in them, that they are leaders, that they can contribute, that they have been entrusted with giftings and with strength. They can effect change. They can contribute rather than they can get. And when that mindset is established among our young people and our professional, we can impact this world and our community with greater, ika nga po natin, ay influence. Let's pray for our young people. But what I'm saying is this, sa ating mga nanay, kuminsan, thank God for your compassion. But your compassion should never lead to tolerance. Masyado natin na-tolerate yung ating mga anak kuminsan. In the name of pity, let's teach them, to be able to stand on their feet. Let's give them responsibility because we are compassionate. We do not want them to become helpless. Because we don't want them to become helpless, we train them to stand on their feet. We train them na magpawis, magbanat ng buso. Because we pity them. And therefore, we prepare them by empowering them. Can we say that together? Empowering. Mothers, you can reflect God to your children by empowering your own children. Hindi po nakasandal na lang. Hindi hingi na lang. Importante po na meron silang parte. Meron silang contribution. Ito maganda. Kapag ang anak nyo may parte, may contribution, nadidevelop yung kanilang self-worth, yung halaga nila. Kasi I am able to contribute. Hindi sila nagiging self-centered. Ang tingin nila yung sarili, yung kailangan nila. Kaya marami mga magulang at mga nanay kakaawa. Matapos ang maraming sakripisyo, at the end of the day, ang anak, ang dami pa rin hinahanap sa nanay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, let the Lord speak to all of us. This compassion that we are talking about is the compassion that makes a person, empowered. Kaya po, we teach them to become confident. Minsan, dinala ko yung aking anak sa doktor, and I was so blessed sa doktor. Hindi lang dahil sa pagtingin niya at pag-check up niya sa anak ko. Sapagkat nung ini-interview niya yung anak ko, kinakausap niya, ano naramdaman mo? Ano naramdaman mo? Yumuko po yung doktor. Sabi niya, anak, look at my eyes. Tingin po si Clarence, sabi niya. Ngayon, answer me. What do you feel? What's your complaint? Tapos talaga yumuko uli, doktor. Anak, you need to be confident. And then nag-lecture yung doktor tungkol sa importansya ng confidence. And I appreciated that doctor. Hindi lang siya nanggagamot ng katawan, kundi nakita niya na may struggle yung aking anak tungkol sa confidence. And that became my springboard para ituloy yung discussion sa aking anak and we was able to guide him, develop yung kumpiyansa sa sarili. Sa 12 birthday niya. Kaya lang wala siya. Nasa Malaysia siya ngayon at naroon nagmi-mission po at being exposed sa iba't ibang mga evangelistic activity po sa mga small churches doon sa Malaysia. Siya po si Clarence. We were all worried. We were all worried for him. Kasi madalas nalilimutan niya po ang mga bagay-bagay. Kaya sabi ko, anak, baka malimutan mo passport mo, hindi ka na makakauwi. At kung pwede lang, hindi ko napapayagan. Pero talagang bahagi po ng aming pong kapasyang ipagkatiwala siya sa Panginoon. Kaya po lahat kami naghatid sa kanya para bang 30 taong mawawala. Samantalang 3 linggo lang naman. So, we were all worried for him. But it is, sabi nga na aking wife, so let's release him. Let's allow him to grow in that aspect. Mga kapatid, mga minamahal, kuminsan sa mga nanay, in your compassion, you forget to empower your children. Sometimes you make every decision for your children. That's why they are never empowered in your compassion. In God's compassion, we are empowered. Kaya, hindi man gusto ng Lord na naghihirap ka, kung mga mali ang pasyahe mo sa nagdaan, you will suffer the consequences. And God will not intervene unless the Lord sees a broken heart. Unless the Lord sees na hindi na kailangan yon dahil meron ka ng durug at mababang loob. Hindi kuminsan we are suffering from the wrong decisions, pero tayo pa may malakas ng loob mag-resent. Tayo pa may malakas ng loob magreklamo. Tayo pa may malakas ng loob na mag-question. Let the Lord speak to all of us. Passionate mothers are those who are able to empower their children. Pangatlo po, let's go to chapter 66 verses 13 to 14. Ano sabi diyan? Verse 13, as a mother comforts her child, so will I comfort you. Grabe ho yun. Dito, direct na. Look at that. God Himself, picturing Himself as a mother. What a beautiful description of God. That even though our mothers fail, we can go to God. Whatever lacking in your mother, you can find it in God. Hallelujah. Palapakan niya natin ang Panginoon Diyos. At ang keyword dito, mga kapatid, is comfort. Mothers can reflect God because mothers can become comforter. Comforter. Yung comforter po has to do with
feelings and emotions. Feelings and emotions. Mga kapatid, mga minamahal, totoo mahalaga na ang mga nanay ay nagpapayo, nagte-training, nagagabay. But more than anything else, mothers are powerful because of this. Because of the kind of comfort you can provide to your son and to your daughters. Your mere presence, ladies and gentlemen, can provide strong comfort. Alam niyo, kung minsan tayo po, kahit parang pagkakalala natin, kailangan may payo ka lagi, may kokore ka lagi, meron ka agad pupunay. No, your very presence alone is powerful. Because more than the money that you can give, sabi mo, ako nagpapakapagal, papagod ako para kayo magkaroon, para mabigyan kita. More than anything that we can give, ang hanap ng anak ay nanay. Kaya nga pagkatakot na ang anak, nay ko po. Wala naman tatay ko po. Wala naman ganun. Nay ko po. Kaya magagaling ang mga nanay. Nay ko po. Talagang Alam nyo, mga nanay, your presence, your hug, your affirmations, your listening ears are more important than anything else. That gives comfort to your children. Let us watch this video. Pasensya ka na, ha? Siguro hindi ko lang talaga kilala ang sarili ko. Kung ano ako. Ang alam ko lang, lumaki ako na walang umaakay sa akin. Alam mo yun? Yung walang nanay na nagsasabing, magaling ako, na maganda ako, na espesyal ako. Ano ba itong sinasabi ko? Ano ba talagang gusto kong sabihin? Siguro, ang talagang gusto kong sabihin, mas malaki na wala sa amin nung iwan mo kami. Hindi kayang palitan ng kahit anong bagay. Hindi kayang tumbasan ng pera. Ikaw yun eh. Ang nanay namin. Naiintindihan kita, anak. Naiintindihan kita. I'm sorry. Rihang tapik, yung makapangyarihang tenga na nakikinig, yung makapangyarihang salitang I'm sorry. Those are very comforting to our children. Kung minsan higit sa pag-aasikaso mo ng pagkain ng anak mo, higit sa pag-aasikaso mo sa damit ng anak mo, higit sa pangangialam mo kuminsan sa kanyang career, sa kanyang love life, very present as mother. Your listening ears, your powerful heart are more important to them.
Mothers, be engaged. Be engaged and be a channel of God's comfort to your children. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sapagkat Ikaw ang Diyos na nagpapahayag sa amin. At ginagamit mo ang mga nanay ng tahanan upang higit ka naming makilala. Bagaman may mga kahinaan, may mga pagkukulang ang aming mga nanay. Salamat because we had a glimpse of you through them. Lord, ang mga pagsisikap nila, ang mga efforts nila ay hindi nawawalan ng kabuluhan sa iyo. Ikaw ang magre-reward sa kanilang lahat. Dalangin namin, Lord, kaming mga asawang lalaki na aming pong patuloy na ilapit ang loob ng aming mga anak sa aming mga may bahay po. Help us to continue to build up our wives to our children, Lord God. Ang mga anak, Lord, patawad sa mga maraming demand, maraming reklamo, maraming paghahanap sa nanay. And help all the children here, Lord, to instead focus, Lord, sa mga bagay na dapat namin pagpasalamat sa mga nanay. Lord, dalangin namin ngayon po, kausapin mo ang bawat nanay na narito. Dinadama namin ang iyong presensya. Let your comforting power come. Let your compassion come. And let your faithfulness, Lord God, continue to be reflected in the lives of our mothers. Salamat po, Panginoon. Habang tayo nakayuko, nakabigit ang ating mga mata, hiniling ko mga nanay. I just want to pray for you. Yes, lahat ng nanay po. Maaari mo taas ang iyong kamay sa Panginoon at sabihin mong, Panginoon, kailangan kita. Tulungan mo ako to be able to mirror you to my children. Yes, hallelujah. Yes. Panginoon naming Diyos, tinadalahin ko ang bawat nanay na narito na Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng encouragement. Sa kanila na nawawalan ng loob, sa kanila nang hihina, Panginoon, Ikaw magbigay ng lakas. Ikaw magbigay ng tapang, Panginoon. Sa kanila, Panginoon, na may mga sakit ng kalooban, sa mga disrespect sa kanila ng kanilang mga anak, heal their hearts, Lord God, so that they can become more effective in their motherhood, oh God. Lord, dalahin ko po ang bawat sakripisyo ng mga nanay na nakatayo dito ngayong umaga. Kausapin niyo kami, Panginoon, upang kami mismo, Lord, ay maging source ng iyong encouragement sa mga nanay na narito. Panginoon, salamat po sapagkat ang bawat sakripisyo nila ay hindi nawawalan ng kabuluhan, Panginoon. Lahat ng ito'y may gantimpala. Salamat, Panginoon, sa mga nanay na ito na nagbigay ng kanilang buhay, ng kanilang sarili para sa kanilang mga anak. At ito'y ginagawa nila higit sa lahat para sa iyo lamang. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen.